Sa mga nag-aabang sa pag-update ko dito sa Digido na halos 2 years and a half na yung aking overdue dito sa Digido, no? Ito, may update ako sa inyo ngayong araw ito, pero bago ang lahat, maglalambing po ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share at hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. Pagkatapos, paalala lang, no, hindi po tayo nag-advise dito na magbayad ng utang. Ito po ay dinadaan ko lamang po sa tamang paraan para sa kanilang paniningil. Kasi 2 years and a half no? Bakit nga ba hindi ko nabayaran? May mga videos naman ako dyan na almost 2 years ago na rin yung mga nagawa ko. At may mga update din ako yearly kung ano nangyari sa Digido. Balikan lang po muna natin, no? 2 years ago, 2022, if I remember it correctly, nag-loan ako kay Digido noong October. Okay? October po siya. Hindi na simula ng hulog is November, di ba? 1 month pa po yun. Hindi pa katulad ngayon na itong mga nakaraan na parang 7 days na lang yung nababalitaan ko na loan term ni Digido. And then, by that time, ang monthly ka pa sa kanila, yung partial payment na kung tinatawag dito sa kanila is nasa 2,200. Excuse me po. 2,200 po yung aking partial payment monthly. Pero yung utang ko po na na-loan sa kanila is nasa 3,500 na may kaltas po na 250 pesos sa processing fee po yun. Okay? Malinaw? Then, nakapaghulog naman po ako noong November. Then, pagdating noong December, medyo nagkaroon ng issue kahit nasabi natin, ay, ito lang, haluhanan ko lang. Hindi porket December, may 13 month na may pera. O may sobrang pera. Kasi yung panahon na yun, talagang sobrang gipit namin. Yung mga time na yun. Kasi halos lahat gastos. Dahil nangupahan, nandito pa sa akin yung mga kamag-anakan ko dito nakatira, dito na nakikipanuluyan by that time, okay? Kaya hindi po ganoon kalaki yung naitabi kong pera at naipambayad ko lang din po sa mga iba kong utang. But nagtaka lang po kasi ako dito kay Digido by that time na na-delay ako ng almost 1 week. Ang pagkakaintindi ko kasi, ang partial payment niya monthly lamang is 2,200. Nagulat ako, nag-delay lang ako ng 1 week nga, naging 3,300. Okay? Naging parang nadagdagan siya ng 1,100 for just 7 days or 1 week. Yun po yung nangyari. Di syempre, napaisip ko, bakit yung tubo na, tumubo pa? Hindi ko kasi masyado naiintindihan. Syempre, by that time, magulo yung isip natin, uutang lang tayo ng uutang para may pantawid doon sa mga sitwasyon na financial problems na nararanasan natin. Kaya minsan, mahalaga talaga, binabasa natin yung terms and conditions ng mga OLA na yan, okay? And then, doon ko lang na-realize na pati pala yung principal amount, may tubo rin. Nadadagdagan din pala yun. So, kapag isip-isip ko, kung babayaran ko siya ng January ng 2023, malaki na yung babayaran ko sa principal amount. Samantalang nabayaran ko na siya ng almost 5,500. Almost double na po nang nakuha ko na 3,500. Di ba? Pansin nyo? Then ngayon, napaisip ko, ba't ko pa babayaran kung ganito yung nangyari? Medyo napaisip ko, hinanap ulit yung aking loan history. Doon ko lang na-realize na yung binabayad pala natin doon na partial payment monthly na 2,200 is just the tubo lang noong 3,500. Dahil kung gusto mong bayaran na buo, babayaran mo po siya ng 5,500 talaga in just 1 month. Dahil meron tayong partial payment na 2,200, gagawin mo po yun sa loob po ng 5 buwan o 6 months kung di ako nagkakamali sa pagkakaintindi. Bale, yung 2,200 na yun, tuloy-tuloy lang siya kung di mo siya kayang bayaran ng 5,500 doon sa principal amount sinasabi niya, kahit na 3,500 lang, yun nakuha natin. Gets? Kaya mangyayari, ang estimate ko na naging utang na babayaran dapat is 2,200. Sabihin natin 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sabihin natin 5 months na lang. Di almost 13,000 na yung babayaran natin sa 5 months na yun. And then babayaran mo pa rin yung 5,500. Di ba? Binoon ka talaga sa utang. Binoon ka talaga sa interest. And then nangyari after that 2.5 years from this day, nag-message po sa akin. Ayan po, gamit po. Pakita ko sa inyo. Nag-message po yung Digido New Source Collection Agency.
Na gamit ko kasi yung who's call dito eh. Kaya nagulat ako, talagang nandiyan pa rin yung ating utang. Yung sinasabi nilang utang na hindi rin mabayaran, na which is, sumobra na talaga sa interest na ipinapataw. Hindi lang ito hindi na ito yung normal, nasa 10,000 pababa, di ba? Dapat babayaran ko lang siya, kung 3,500 yung utang ko, kahit 4 na buwan na lumipas dyan, 7,000 lang dapat kong bayaran. Anong nangyari? 2 buwan pa lang, 5,500 na. Tapos kailangan ko pang bayaran yung principal amount dahil nag-offer sila sa akin by that year, ng 2023, siguro lumipas pa ng mga January ako nag-overdue, mga March or April, nag-offer sila sa akin na principal amount, bayaran ko raw yung 3,500. Na which is hindi ako basta-basta naniwala dahil may issue na nga kami nito dahil yung sa mga nabalitaan ko na hindi raw binabawas yung ganon. Kailangan bayaran pa rin daw. Sabi nila yung mismong utang mo. Kaya hindi ko tinuloy. That's why doon na napasok yung pag-apply ko, yung mga pagsama-sama ko sa mga mass filing, kung paano maharap ito. Then sabi naman sa amin ng mga abogado sa PNP, anti-cybercrime, kung mga ganyang klase ng mga loan terms na sobra-sobra talaga unconscionable, kung tawagin nga, sa batas at sobra ng interest, exorbitant, ibig sabihin, mas magandang kasuhan na lang daw kami o magpadala sila ng demand letter at magsampa sila ng kaso sa small claims para magkaalaman na kung talagang tama yung ginagawa nila. Yun po yung advice sa amin ng attorney doon sa PNP. Kasi, nung nakita nga yan, ganyan nigulat sila na yung mga bangko nga, magkano lang ang ano. Sabihin natin, sinagad na nila sa 12% per annum yung mga banks para kahit paano may income pa rin sila, di ba? Ang baba pa rin. Unlike this, mali babayaran mo yung tubo. Kapag hindi mo binayaran yung tubo, dumadagdag din doon sa overdue. Dapat nga mag-stay put na lang doon sa 2,200 eh. Yun para sa akin Pero dahil nga, ibang klase yung pagiging loan shark nitong Digido, di ko siya binayaran. Dahil nakatanggap din naman ako ng mga messages sa kanila nung by that time, nung March at April, nasasampahan daw ako ng kasong small claims dahil hindi ako nagbabayad. Pero unfortunately, for those 2.5 years na nangyari ngayon, wala pa naman ako na-receive na subpoena o summon galing sa korte. Wala akong nakatanggap. Wala naman nagpunta sa bahay ko. Unlike doon sa asawa ko, na talagang may nagpunta dahil ibang usapin po yung sa kanya. Dahil wala po talagang bayad yon sa simula pa lang. Kumbaga, hindi pa nahulugan kahit partial payment. Yung sa akin kasi, kaya siguro hindi nagpunta dahil sobra na ibinayad ko. Ngayon, kung gusto nila magsampan ng kaso, I will face them in the court. Lalo ngayon, revoke sila. Di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kadyani na, utang ay utang. Ito yung hindi naiintindihan ng ibang mga, hindi nangungutang sa OLA at di sumubok mangutang sa online lending apps. Ito ang mga to, ibabaon ka ng hus sa utang. Kahit nabayaran mo na yan, kahit sobra-sobra na ibinayad mo, gagawa ng paraan yan para kumita ng pera sa'yo. Naalala nyo, di ba? Isa yung 2 years, 4 million na naibayad niya sa iba't ibang OLA na nautangan niya. Ito, ganyan din style niyan babaon ka sa utang. Ay, pag binoon ka, tsaka lang nila ayusin yung record mo sa CIC. Sana sa CIC, ayusin din yun, ganito Hindi porket tumanggap at nagkaintindihan yung dalawa sa ganong klase ng babayaran, kung mataas naman yung interest at nakakapaggawa ng moral damages, lalo na naaalipin na ng utang yung isang individual, bawal na po sa batas. Yun po yung pino-point out ng mga abogado na bawal naman talaga na mabuon mo sa utang at maging alipin mo dahil sa pagkakautang yung isang tao. So, sana nakapag-update ako sa inyo ngayon dito sa Digido ko na almost 2.5 years na. Sana nakatulong sa inyo. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account na Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat.